Shoutout mga anime lovers! Ang anime natin ngayon ay may pamagat na Terraformars Season 2 Part 3. At kung gusto mong mapanood ang Season 1 ay hanapin lang ito sa playlist sa ating channel. Bago magsimula ay mag-like and subscribe ka muna Lodi para mga chup-chup. Binabalak nila Leo na sundan sila Hisamaru at Michelle pagkatapos nila gamutin ang mga sugatan na kasama dahil sa pinsala na idinulot ng suicide mission ni Alexander sa kanila. Makikita sa labas ang napakaraming napaslang ni Hong gamit ang kakayahan niyang kagaya ng sa bakterya, at saka naghahanda na sila Leo para tugisin sila Hisamaru at Michelle. Habang naglalakbay naman ang escape vessel ng Division 1 at Division 2 ay kinontak sila ni Leo na pasasabugan daw sila ng missile kung hindi nila isusuko sila Hisamaru at Michelle. Naiinis si Hisamaru sa ginagawa ni Leo, pero relax lang si Michelle dahil sa may mas mahalaga pa daw silang dapat gawin. Sa gitna ng paglalakbay ay biglang huminto ang sasakyan nila nang makita na isang hybrid na Terraformars pala ang pumipigil dito. At nang tignang maigi ay nalaman ni Michelle na kapareho niya ng kapangyarihan ng hybrid Terraformars na kagaya sa isang Peripheral Ant na nagbibigay ng pambihirang lakas. Samantala sa escape vessel ng Division 3 ay humingi ng paumanhin si Asimov kay Captain Komachi dahil sa mga padalos-dalos na kilos na ginawa niya, pero nagpasalamat pa rin ang Captain sa pagligtas nila sa buhay niya. Naiinis pa rin si Asimov dahil sa ginawa na suicide mission ni Alexander, kaya naman kahit anong mangyari ay kailangan niyang magtagumpay sa pagdevelop ng vaccine na pangontra sa alien engine virus. Sinabi rin ni Asimov kay Komachi ang tungkol kay Hong na nagtataglay ng kapangyarihan na bakterya dahil ang bioweapon na ito ay mula daw sa eksklusibong teknolohiya ng branch office nila Leo. Dagdag pa ni Asimov na maaaring ang lahat ng mga tauhan ni Leo ay sumailalim sa mas masusing surgery kumpara sa kanila, dahil kahit hindi pa sila gumagamit ng gamot ay malalakas na ang mga ito. Pero dahil din sa kapangyarihan nila Leo ay hindi na sila makakapamuhay pa ng normal kapag nakabalik na sila sa Earth. Napagpasyahan ni Komachi na kailangan daw nila na mahanap sila Hisamaru at Michelle bago pa sila maunahan ng Division 4. At bukod sa Division 4 ay nais din ng mga Terraformars na kidnapin ang dalawa dahil sa pambihirang mga katawan nila. Samantala ginamitan ni Hisamaru ng mga cable niya ang hybrid na ipis, pero nagagawa pa rin ito na makagalaw gamit ang pambihirang lakas. Itinulak ni Michelle ang sasakyan nila, saka sinaputan pa ni Hisamaru ang isa, kaya naman nagpaikot-ikot ang dalawang sasakyan habang mas napupuluputan pa ng sapot ang katawan ng hybrid na ipis. Habang hawak ni Hisamaru ang cable ay sumugod si Michelle para suntukin ng napakalakas at paulit-ulit ang katawan ng hybrid na ipis, at ramdam ni Hisamaru sa mga cable niya ang lakas ng mga suntok ni Michelle. Sumugod na si Michelle para tapusin ang Terraformar, nang makawala ang isang kamay nito at sa isang pitik lang ay tumalsik siya ng napakalayo. Nakita naman na medyo nag-crack na ang katawan ng ipis gawa ng mga suntok ni Michelle, pero nakakagalaw na ito ulit, kaya naman mas pinuluputan pa ito ni Hisamaru ng mga cable. Nagulat si Hisamaru nang matuno ang mga cable niya, at dahil pala ito sa isa pang hybrid na ipis na nasa likod niya. Pinaggitaan siya ng dalawa, saka biglang nandoon na pala si Michelle na galit na galit. Pinakita ng isang hybrid ang kakayahan nito na maglabas ng asido, kaya naman nagbabala si Michelle na bawal itong mapunta sa mga mata nila. Nag-uusap ang dalawang ipis, saka nag-tag team sila para maihiwalay si Hisamaru at ang isang hybrid na mismatch sa kakayahan ng binata. Naisip ni Hisamaru na walang kwenta ang cable niya sa kalaban kaya naman gagamit na lang siya ng lakas para matalo ang hybrid. Nagulat ang binata dahil marunong ng martial arts ang hybrid, saka ginagamit pa nito ang asido niya para ipakalat sa hangin, saka biglang sumugod na nailaagan naman ni Hisamaru, saka pinutol niya ang braso ng hybrid, pero nakagalaw pa ang putol na kamay saka pinagbabaril nito ang ating bida. Nang makita ni Yeiko na natatalo na si Hisamaru ay humihingi siya ng tulong kila Leo, dahil kapag namatay na sila Hisamaru at Michelle ay siya na ang isusunod ng mga Terraformars. Dahil sa ayaw din nila Leo na makuha ng mga Terraformars ang katawan ng dalawa ay nagpakawala sila ng missile sa eksaktong lokasyon na kinatatayuan nila Hisamaru at Michelle sa pagnanais na mapaslang nila ang dalawa at ang mga kalaban nilang hybrid, pero hindi alam nila Leo na kasama din ito sa plano nila Michelle. Nakaabang si Alex sa missile, dahil babatuhin niya ito at ang usok nito ay magsisilbing signal para mahanap sila ng kakampi nilang si Joseph. Nang maramdaman ni Hisamaru ang missile ay kumapit siya dito gamit ang cable, at hindi naman ito tinamaan ni Alex, kaya dumiretso ang missile sa sasakyan nila pero hindi naman ito sumabog doon, saka makikita na hindi pala tumagos ang mga bala sa katawan ni Hisamaru. Pakakawalan na dapat nila ang pangalawang missile pero nagtaka si Leo kung bakit hindi sumabog ang unang missile. Napag-alaman na tinanggal pala ni Alexander ang pulbura ng missile saka inilagay sa loob ang sandata na ginawa niya para kay Hisamaru nang sa ganon ay maibigay niya ito sa binata, dahil sa alam ni Alexander na gagamitin nila Leo ang missile sa dalawa. At ang nasabing espada ay ang Anti-Terraformar Vibro Ninja Blade. Naglabas na din ng sandata ang hybrid dahil sa nakita nito na may espada na si Hisamaru, saka walang tigil siya na pinapaulanan nito ng mga bato.
Nang makita na nanghihina na ang bida ay sumugod na ang hybrid, pero biglang kumilos ng napakabilis si Hisamaru kaya nahati niya ang hybrid, saka nanghina na rin ang bida pero gusto niya pa na tulungan si Michelle sa kalaban nito. Samantala kinakawawa ng isa pang hybrid si Michelle, at nang suntukin nito ang ulo niya ay nabali ang mga daliri ng hybrid. Nang makabangon na si Michelle ay galit na siya sa hybrid, kaya ginamit niya ang accelerator sa braso para masuntok ng napakalakas ang mukha ng terraformer. Ginamit na rin ni Michelle ang accelerator niya sa likod at sa paa, dahil gusto niya nang paiyakin ang hybrid na ipis. Sinipa niya ang hybrid, na nasalag nito, pero hindi tumigil si Michelle kahit na napinsala ang buto niya sa paa. Nananatili pa rin na nakatayo ang kalaban kaya pinilipit ni Michelle ang paa nito. Ginamit ng hybrid ang naputol niyang paa na tumusok sa tiyan ni Michelle kaya napaluhod siya, pero pinilit niya pa rin na makatayo, kaya naglabas na ng patalim ang hybrid, na pinutol naman kaagad ni Alex dahil sa tingin niya ay nanganganib na ang buhay ni Michelle. Pinagsusuntok ni Michelle ang ipis pero nagtatamo din siya ng mga injury habang pilit niya na pinupuksa ang terraformers. Kinapitan pa ni Michelle ang ulo nito sa kagamit ang accelerator ay ibinaon niya ang mukha ng hybrid sa lupa. Sa kabila nito ay nakatayo pa rin ang halimaw, at natanggap na ni Michelle na dito na siya masasawi nang biglang dumating ang mga cable at espada ni Hisamaru para iligtas siya. Hindi na rin makatayo si Hisamaru pero gamit ang mga cable niya ay nakakakilos pa rin ang bida, hanggang sa mamatay na rin sa wakas ang hybrid na ipis. Habang nakahiga sila ay naalala naman ni Michelle ang mga sinabi ni Hisamaru sa kanya, na pagkatapos daw ng misyon nila ay subukan daw nito na mamuhay ng normal. Pero saad ni Michelle na 24 years na daw siyang hindi namumuhay ng normal dahil sa kapangyarihan na namana niya sa tatay niya mula pagkapanganak sa kanya. Pinalakas ni Hisamaru ang loob ng dalaga saka sinabi na hindi na daw 24 si Michelle dahil ngayong araw ay kaarawan nito. At saka nang batiin ng bida ang dalaga ng maligayang kaarawan ay nahihiya ito pero kinikilig. Mamaya pa ay naalala ni Michelle na kailangan na nila na mahanap ang Division 6 para magpatulong sa leader nila na si Joseph sa labanan pero hindi na sila makagalaw. Kailangan nila ng tulong sa mga kasama nila na sina Alex at Yeiko, pero nagtataka sila kung bakit wala pa ang mga ito hanggang sa ngayon, at saka nagulat sila nang magpakita ang isang tauhan ni Leo doon. Napag-alaman din na nabaril pala nito si Alex kanina. Nagpakilala ang kalaban na siya daw si Bao, saka ginamitan na ang mga bida ng net para dalhin sa pugad nila Leo, saka balak din nila na kunin ang 200 na terraformer sample na nabihag ng Division 2. Nais din malaman ni Bao kung nasaan ang iba pang mga crew ng Division 1 at 2, at nagsinungaling naman si Hisamaru na namatay na daw silang lahat pero hindi niya napaniwala si Bao. Nagsimula nang magbiyahe sila Leo papunta sa kinaroroonan nila Bao samantalang ang ibang mga crew ng Division 1 at 2 ay nasa ilalim pala ng lupa naghuhukay dahil ang plano pala ni Michelle ay ang gamitin nila ang tower ng kalaban para makontak ang Earth at ipaalam ang ginawang pagtatraidor ng Division 4 sa mga executive. Nalalaman nila ang lokasyon nila sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jared na echolocation, habang si Peggy naman ang naguhukay. Ayon kay Wolf na may kapangyarihan gaya ng sa isang hammerhead shark ay hindi pa sila maaaring magpunta sa itaas ng lupa dahil sa nadedetect niya na mapanganib pa sa itaas. Samantala nagbabiyahe na si Bao papunta sa base nila kasama ang mga bihag niya, nang bigla silang malambat, kaya pinutol ni Bao ang net gamit ang espada ng bida sa kanilagay sa autopilot ang sasakyan. At sa unahan ay makikita ang napakaraming mga terraformers na nag-aabang sa kanila. Nang malapit na sila sa mga ipis ay sumugod na ang mga ito, at nagtataka naman si Michelle sa ipinapakitang lakas ni Bao at kung bakit hindi pa rin ito nagtatransform. Nag-aalala na rin sila Hisamaru kung bakit sumusugod pa rin si Bao sa napakaraming mga normal na terraformers kahit na mag-isa lang siya na lumalaban sa mga ito. Ginamit ni Bao ang ejector para maitapon si Yeiko, at maging distraction para sa mga ipis para makatakas sila. Niligtas ni Alex si Yeiko mula sa pagkakahulog, yun nga lang ay naubusan na ng gamot si Alex para ma-activate ang kapangyarihan niya. Naiwan ang dalawa at dahil meron pang drug si Yeiko para ma-activate ang powers niya ay pinapatakas na siya ni Alex, pero pinili ni Yeiko na protektahan ang binata. Nag-transform na si Yeiko gamit ang kakayahan na kagaya sa isang skunk, kaya nagpalabas siya ng mabahong amoy at dahil nagtataka ang mga ipis na naamoy nila ay natigilan sila sa pagkilos, na siyang sinamantala naman ng dalawa para tumakas, pero tinira siya ng isang hybrid na terraformer gamit ang tubig. Maging si Bao ay tinira rin ng hybrid na ipis, at saka inutusan nito na sugurin ng mga kasamahan sila Alex. Tatapusin na sila ng ipis gamit ang pamalo nang biglang dumating naman si Joseph na siyang matagal na nilang hinahanap. At dito na nga nagtatapos ang pangatlong part sa series na ito mga Lodi, at kung nabitin ka ay pakiabangan ang susunod na part. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe na rin kayo. Pakicheck na rin po ng ating mga playlist sa ating channel. I'm love you all, ma chup chup.